Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon pong araw pong ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pag-aaralan po natin ay the doctrine of God. Specifically, the definition of God. Yun po ang ating pag-aaralan. Kaya bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Tayo po yumukod pong kita ay manalangin. Dahil ang Diyos, patawad po sa amin nagagawang pagkakasala po. Maraming salamat po sa araw po ito na ginamit ingatan niyo po kami, Panginoon Ama. Linisin niyo po kami puso't isipan upang may karapat po sa inyo. Dalayan ko po, Panginoon Ama, na samahan ingatan niyo po kami sa pag-aral pong ito. Bigyan niyo po kami ng wisdom and knowledge at ganoon din po, talaga po namin matutunan pa po kung sino po ba talaga kayo pa po, Panginoong Ama. At ganoon din po, dalayan ko po, Panginoon, na maging maayos po ang aming pag-aaral, Lord. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon po, pag-usapan po natin ang doctrine of God o kung sino nga ba talaga po ang Diyos. Ito po yung ating pag-aaralan. Isa po siyang paragraph. Yan po. Hindi na po natin babasahin kasi iisa-isahin naman po natin sa ating pag-aaral. So una po sa lahat, dun sa first line dun sa paragraph po is, there is but one only living God and true God, who is infinite, meaning no limits, in being and perfection. Kumbaga, sabi po, ang Diyos po natin ay iisa lamang at tunay na Diyos. Sabi po sa Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Sabi po dito na iisa lang po ang ating Diyos. At ganoon din po sabi sa Jeremiah 10:10, But the Lord is the true God, He is the living God and an everlasting King. At His wrath the earth shall tremble, and the nation shall not be able to abide His indignation. So sabi nga po, ang Diyos po ay iisa lamang at tunay na Diyos. Siya po ay infinite, kumbaga walang limit, at ganoon din po, perfecto. Ganun din po, sabi po dito, ang Diyos po natin is a most pure spirit, invisible, without body parts or passion. Ang Diyos po ay espiritu lamang, hindi po natin siya nakikita at wala po siyang katawan na kagaya natin. Sabi nga po sa John 4:24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos po ay espiritu at walang katawan. Ganun din po, under ng definition of God, God is immutable, meaning unchangeable. Hindi nagbabago po. Sabi nga po sa Malakay 3:6, For I am the Lord, I change not, therefore ye sons of Jacob are not consumed. Ibig sabihin po, kung sino po ang Diyos ni Abraham noon, siya pa din po ang Diyos natin ngayon. Hindi po nagbabago. Ganun din po, immense, meaning limitless or malawak. Sabi nga po sa Jeremiah 3:23-4, Am I a God at hand, saith the Lord, and not a God afar off? Can any hide himself in secret places that I shall not see him, saith the Lord? Do not I feel heaven and earth, saith the Lord. Ang Diyos po ay everywhere, ika nga po. Kumbaga nasa bawat sulok po siya ng mundo. Ganun din po, sabi is, God is eternal. Sabi sa 1 Timothy 1:17, Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Ang Diyos po ay magpakawalang hanggan. Kumbaga, eternal, everlasting po. Ganun. Ganun din po, nabanggit po dito na incomprehensible, cannot be understood. Kumbaga, ibig sabihin po nan ay ang Diyos po ay powerful, all-knowing. Kumbaga po, pinakamataas at matalino po sa lahat. Sa sobrang katalinuhan ng Diyos ay hindi po kaya ng ating isipan na abutin ang karunungan niya. Kaya po, hindi natin maintindihan ang Diyos. Kaya nga paminsan nasasabi na lang po natin na God works in mysterious ways kasi nga po, di po natin alam kung paano kumilos ang Diyos sa atin. Ganun din po, nabanggit dito na God is Almighty, and sabi sa Genesis 17:1, And when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. Ang Diyos po ay kataas-taasan at makapangyarihan. Ganon din po, most wise, pinakapantas, most holy, pinakabanal, most free, pinakamalaya. Kumbaga, God can do everything He wants. Kasi nga po siya ay Diyos. Ganon din po, most absolute, kumbaga, independent and permanent. Ganon din po, sabi dito, working all things according to the counsel of His own immutable
and most righteous will for His own glory. Sabi po sa Ephesians 1:11, in whom all we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Kumbaga, lahat ng bagay po na nangyayari sa atin sa mundo ay part ng plano ng Diyos. Mag-focus po tayo dun sa word na dito sa verse na predestined. Sabi nga predestined, meaning alam na ng Diyos ang mangyayari sa kinabukasan at sa katapusan. Ganon po makapangyarihan ng ating Diyos. Ganon din po, nabanggit din dito na for His own glory, Romans 11:36, for of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. Lahat po ng ating ginagawa ay para sa Diyos lamang po. Ganon din po, nabanggit dito na ang Diyos po ay most loving, gracious, merciful, long-suffering, abundant in goodness and truth. Sabi po sa Exodus 34, verse 6, and the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. Ganon din po, ang Diyos po ay forgiving iniquity, transgression, and sin. Sabi naman po sa Exodus 34, verse 7, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children's children, unto the third and to the fourth generation. Mapagpatawad ang ating Diyos sa ating mga kasalanan. Ganun din po, the rewarder of them that diligently seek Him. Sabi sa Hebrews 11 verse 6, but without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ganun din po, part ng definition of God, and withal most just and terrible in His judgment, hating all sin, and who will by no means clear or pardon the guilty. Doon po sa sinabi na withal most just, sabi po dito, ang Diyos po ang Diyos po ang pinakapantas. Yun. Tapos, and terrible in His judgment. Yun po, nabanggit po dito na terrible in His judgment. So, focus po tayo dun sa word na terrible. Pag sinabi natin terrible po, hindi po yung terrible na yung parang pangit or mali-mali. Ang terrible po na tinutukoy dyan ay terror or takot. Hindi po yung takot sa multo. More on yung takot natin sa Diyos. Ito po yung takot tayo na gumawa ng kasalanan at yung takot na may respeto sa Diyos. Kaya nga po nasabi natin na hating all sin. Kasi di ba pag may takot po tayo sa Diyos, nandun yung konsensya, yung takot na gumawa ng kasalanan. Kasi alam po natin na galit po ang Diyos sa kasalanan yun. Hating all sin. And next is who will by no means clear pardon the guilty. Sabi sa Nahum chapter 1 verse 2 to 3, God is jealous, and the Lord revengeth, and is furious. The Lord will take vengeance on his adversaries and reserveth wrath for his enemies. Verse 3, the Lord is slow to anger and great in power, and will not at all acquit the wicked. The Lord hath his way in the whirlwind and in the storm, and the clouds are the dust of his feet. So ngayon po, sa ating pagtatapos po, na intindihan po natin kung sino nga po ba talaga ang Diyos. Ngayon po, ito po yung ating inaral ay summary lang po kung sino po ba talaga ang Diyos. Ang bawat detalye po ng ating pag-aaral ay ating pong maaaral sa mga susunod na lessons po. Muli po, ating pinag-aaral ay the doctrine of God under ng definition of God. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig.